Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Churgas Mamasigari Channel, a feed dealer also at a reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang nagsabihin ng ating mga gabay. So this is something a monthly pasilip. Now for the month of January 2026 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hinukit siya for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo nang diniga-skip ng ads na way pagpalain kayo. Ng Diyos at may kapal, siksik digdigago umapo ni biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces? So guys, na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba ang reading ko? Guys, please comment down below. At the same time, don't forget to subscribe my second channel dahil mag-upload din tayo doon ng mga zodiac sign and horoscope. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe doon, baka i-subscribe mo na. Dahil pag wala akong upload dito, baka nasa kabila ang upload ng zodiac signs. So, handa na ba kayo? So, let's see and watch this. Angel Spirit, please give me an information po. Ano kaya gusto sabihin? No, para sa buwan ng January, no, 2026, no, for the sign of Pisces. Let's see. Let's see guys. So there's something at Six of Pentacles. Wow, magtutuloy-tuloy na rin about sa finances, no? Gaganda na ang takbo o pasok ng pagkakaperahan mo pagdating ng January, no? Maaring gaganda na ang daloy at magtutuloy-tuloy na. Now, magkakaroon na ng balance. And of course, there's something a Five of Cups, something disappointment. No, kailangan mo lang, kasi manghihinayang ka dito, or parang may mga bagay na masasayang. No, kaya kailangan mas maging ingat ka. No, this coming January, baka mayroon ka mapanghinayangan or mayroon ka mga bagay na maaaring pagsisihan. Oh. Ano kaya yan? So, kailangan mas maging aware. And there's a Four of Pentacles, no, saving money. Proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong finances, no? Mas maghigpit ng sinturon kung kinakailangan. Kasi parang hindi mo mamamalayan, no? Dahil sa dami or dahil sa walang patid na pasok ng pera, parang hindi mo namamalayan kagastusan na tuloy-tuloy rin pala. So, kailangan mas magiging aware ka, ha? Huwag kang pala desisyon. No, there's something else with a two of swords. No, nagkakaroon kasi din dito ng indecision. No, there's some confusion. No, may mga part din dito na maaaring maguluhan ka, malito ka, kaya parang, no, go to the flow. So, hindi mo namamalayan na, kumbaga, pahalagahan, ano man yung bagay na hawak-hawak mo. Hindi sa lahat ng oras malakas. Hindi sa lahat ng oras, no, ganun yung pasok sa'yo. So, kailangan yung bagay o moment na yun within this January, kailangan mas maging pahalagahan mo or pangatawanan or panghawakan mo yon. Let's see. And if there's something guys with that Eight of Pentacles, just focus in being dedicated about sa trabaho, negosyo, hanap buhay. So, kailangan talaga tutukan mo. Or kailangan kumbaga, mas mag-focus ka, no, sa ginagawa mo, no, habang fashion. So, let's see. So, there's something like Ace of Pentacles. There's something a big shot. A big money coming in. May malaking opportunities. May malaking perang paparating sa'yo. Kaya maghanda ka. No, magtutuloy-tuloy na to. No, talagang malaking offer. Malaking pera. Malaking money, charis. No, malaking salapi. What is the Six of Pentacles? Represent with the King of Cups, emotional intelligent. Oh, very supportive ka kasi. So, ibig sabihin, mapagbigay ka. No, there's something in charity or support. No, talagang, kumaga, kailangan mas maging ingat ka dito ang pagdating sa emosyon. Mabilis ka kasing maawa. O mayroong kang bagay na kailangan maging mas wais ngayon. No, pagdating sa emosyon. Madali ka kasing mabudol. This is something at 2 of Wands by choices. Napili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Mas maging aware ka, no, sa lahat ng mga tao or bagay sa paligid mo, baka pagsisihan mo, or may mga bagay na panghinayangan mo. And there's a Five of Swords, no, magkakaroon ng self-sabotage.
No, with the Four of Pentacles. Kaya sinasabi dito konting higpit ng sito dahil ikaw yung mismo ang maglalagay sa sarili mo kasasadlakan or either ikaw yung ikaw yung naglagay sa sarili mo kaya parang nagkaroon ng self-sabotage, parang hinayaan mo ganun. No? Hinayaan mo, alam mo na yung magiging resulta, pinayagan mo o hinayaan mo. No? Nagkaroon ng self-sabotage. So parang merong kang kagastusan or merong kang bagay na gagawin na parang hindi mo in-expect na pinagsisisihan or pagsisisihan mo. Parang, I feel something na parang may papasukin ka investment or bagay na may kagastusan. So, kailangan, within this January, kailangan mas maghigpit ka muna ng sinturon. Huwag ka muna maglalabas ng bongga-bongga kung kinakailangan. No? And there's a Knight of Wands more slow and steady. Matutong maging mahinahon. Kumalma. No? Nagkakaroon ng indecision. Pag alam mong nahihirapan ka mag-decide, kalma. No? And there's a Page of Pentacles for something invest wisely. See? Sinasabi ko na. No? Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. No? Kailangan mag-focus ka sa isang bagay na alam mong kaya mo or priorities mo or kaya mo i-manage or control. No? The Ace of Pentacles represent what? The Ace of Pentacles represent with a Devil card. Ay, may malaking opportunity, sinahadlangan lang. No, hinakarangan. So, kaya pala hindi nagiging maganda, no, ang every year mo. No? Kumbaga, sa January pa lang, hinaharangan na. So, there's a renewal. No, ibig sabihin, mayroon talagang humaharang ng kapag-unlad mo. No, every January, no, or every the end of the month, no? Kumbaga, every end of the year. No, ibig sabihin may salubong na tinatawag. No, dito niya parang binabasag na or parang hinihigop yung swerte mo. Oh my God, meron ka palang ano dyan, pero alamin natin kung sino yung gumagambala dyan. No, talagang ginawan ka curses to, ha? Ibig sabihin, hindi ka magiging asansado ng gantong situation. Sa paulit-ulit yung magiging scenario mo every year. No, that because of Devil card. No, pagdating sa finances and career mo, nagkakaroon ka ng tumal, bagal, or parang kumbaga, nandun yung opportunities, nandun yung pasok ng pera, pero yung kagastusan sunod-sunod. Doon ka magtataka. So, yun. No? That because of this devil energy, guys. What is the Six of Pentacles? And the Queen of Cups? Now, there's a Knight of Swords. So, there's something anxiety, sleepless night. So, meron talaga dito naglalaro or nagko-control. No, ng iyong emosyon. Parang, kumbaga nagkakaroon ka ng moment na parang nag-emote ka. No, parang bigla kang, kumbaga, parang mag-iiba emotion mo. No, parang maglulungkot-lungkutan ka ganun. Something like that. So, let's see what is additional messages. So, there's a Queen of Wands by confident. Lakas naman loob mo, lakas naman pakiramdam mo. No, kailangan mo mas maging matapang this time. And there's a Seven of Pentacles with something, there's something in Seven of Cups. Sorry. The Seven of Cups, something confusion. No, may mga part dito na maaaring ginugulo ka. O kumbaga, kaya kailangan, kapag alam mo naguguluhan ka, nalilito ka, huwag ka magdidesisyon. No, basta-basta. And there's the Four of Cups. Now, just reevaluate, analyze. No, may mga bagay talaga na kailangan pag-isipan. No, klaro yan, liwanagin, no? Huwag kang bira ng bira. And there's a Six of Wands. Nakita mo yan? Ang ganda ng reading mo dito sa part na to, oh. No, this is the Ace of Pentacles, sinaharangan lang, pero magiging matagumpay ka. So, ibig sabihin, matutuldukan mo. No? So, ibig sabihin, kaya mo to napanood tong reading na to, tugmumugma talaga sa'yo. It's possible na kailangan mo mag-take ng action. No? To cut this cord. Parang kadena yan eh. No? Na nagdudugtong sa negatibong mundo. No, additional messages. So, there's something Emperor. Just being mature enough and being grounded. So, ngayon, no, wag ka na magpapaniwala sa mga nasa paligid mo. There's a dramatically actress, no? Or dramatically actor na maaaring nagdadrama sa every single day. So, pag alam mong ng drama yan, ganyan, no, wag ka nang kumbaga nagpapaniwala. There's something in judgment. Pinapaalalahanan ka dito manatiling balance eh. No, timbangin mo yung mga bagay naman na makakatulong sa'yo. Kung ayaw mo pagsisihan dito. No, there's a red flag. Na mayroon ng red flag siya, caution, babala, ganon. And there's an 8 of Wands with a fast communication and fast movement. Na magkakaroon dito ng transactions, no? Kaya kailangan mag-ingat ka with communications, na may magba-message sa'yo, babae ito, kumare mo, o maaaring ka, sister-in-law mo, na may babaeng involved, no? Now, this is something guys with the King of Pentacles, maging secure ka. Na mas pangalagaan mo, proteksyonan mo, ano man yung bagay na meron ka. Kaya sinasabing security, that because of this confusion.
no? Magulo ang utak mo, or pag magulo yung situations mo, wag kang bira ng bira. Now, there's something, guys, with the Knight of Swords. Nabibilis din ang takbo ng situations, no? Kumaga, mag-focus ka lang, no? Patuloy mo lang ginagawa mo, wag mong intindihin yung mga sinasabi nila hanggang sa bumilis sa takbo ng eksena. No? Hindi mo na mamalayan na tapos ka na pala. And there's a tower moment. Sabi ko na eh. Diba? There's something a major changes. No, malaking pagbabago na magaganap. Gusto ko talaga pabagsakin ito, oh. No, gusto sirain ng family mo. Or either gusto nito na hindi maging maunlad ang inyong pamilya. I feel something na may binubuso sa harap ng bahay nyo, sa negosyo nyo, no, sa inyong tahanan talaga, I feel something. No, talagang meron tong ginagawa sa inyo every year. No, talagang I feel kung hindi mo mag-anak kapitbahay mo to. No? Kumaga may ginambala talaga o may gumagawa sa inyo dito o mayroong kumaga ginagawa sa inyo with your family. No? Sa loob ng pamilya. Ibig sabihin dito, there's something ritual, no, there's a curses, ganon. No, ganon ang ginagawa niya. So, pero mapagtatagumpayan mo, ibig sabihin dito, matutuldukan mo, masusolusyonan mo. Okay, so let's see. Pagdating sa finances and career, represent what? Finances and career, love life, at kalusugan. Natumbukin natin. Alamin natin, guys. So, guys, don't forget, available ang ating mga charms and protections. Kung gusto nyo mag-avail, na meron tayo niyan. So, let's see. Pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan, there's a Three of Cups for something celebration coming in. Pagdating sa negosyo, hanap buhay mo, or trabaho mo, no, may mga celebration dito. No, this is something, look at the bigger picture, no? Kumbaga may mga aya-aya, no, ng mga kaibigan, katrabaho, umiwas ka. This is something in King of Wands. Lagi mo titignan yung magiging kahihinatnan. No, there's something a message. No, there's something a lizard na nag-represent something ambitions or something, kumbaga, intuitions or something na parang naghahatid ng mensahe. No, a messenger. With the Knight of Wands, something perseverance. No, continue what you're doing. Magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. No? Huwag ka mawawala ng pag-asa. No? Malapit ka na magtagumpay. This is something a justice card. The karma is coming. So, maaaring, what goes around comes around. Ano man yung bagay na ginawa sa'yo, this is something a bounce back from there. Babalik yan sa kanila. At the same time, no, there's something a good karma and balance coming in for you. May hustisya. No, there's something, guys, with okay, with the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, may matutupad talaga sa mga pangarap mo, especially pagdating sa finances and career mo. Na magiging maganda ang career mo. Magiging maganda ang iyong negosyo. And there's something, Ace of Wands. So, magkakaroon ka ng mga plano. No, this coming January, magkakaroon ng mga plano dito. No, at mapagtatagumpayan mo to. That's good. No, pagdating tayo sa love life. And there's an Ace of Cups. So, wow, if you are being single, no, this is something a new love coming in. May bagong pag-ibig na darating. Eh, kung ikaw ay married, kung ikaw ay in relationship, no, or live-in with a person, so sinasabi dito na maaaring manunumbalik ang pag-ibig at pagmamahal, no? Maaaring maibalik ang intimacy. And of course, there's the same time din sa Eight of Swords. Ay, sabi ka na, there's a lot of toxic and negativities around you. So, isa sa gumagambala sa inyo at sumisira sa inyo ay maaaring nasa paligid mo or maaaring toxic family, toxic friends, or toxic surroundings. There's something a Three of Swords na may naiinggit sa inyo. There's a third party. It's either there's an ex or there's something a family related or friend or something na kapitbahay, ganon. No, there's something a Three of, parang may third parties nga, no? May third party. Now, let's see. And there's may hidden agenda. Now, there's something a mystery. So, mayroon talaga sikreto na nakatago dito sa likod nito. Ibig sabihin na, kung hindi to third party or ex to ha, kung dito ex, no, family related or kapitbahay or kaibigan, no? And if there's something, guys, with the King of Cups, your person is very devoted. No, yung asawa mo, jowa mo, ay napaka-devoted naman. At kung ikaw ay single, kaya ka laging bigo, kaya ka laging iiwan dahil meron naiinggit sa'yo. No, lahat na makakasama mo is very devoted, pero may hidden agenda na iiwan ka sa ere. No, ganun yung nangyayari. No, kasi merong negative or toxic sa paligid. There's a magician for manifestation. No, there's something a part of God. No, at sinasabi dito, guys, no, there's something reflection. So, isa din sa nagiging cause ng third party dito ay maaaring may salamin sa harap ng iyong higaan, no, for reflection. No, nagkakos yan ng third party. No, ang salamin na nakaharap sa higaan, nagkakos yan ng third party that because of open portal.
no, nagiging po, kumbaga lagusan ng mga masasamang elemento, no, nagkukos ng third parties yon. Kaya magumugulo yung utak ng person mo. Pagdating sa kalusugan mo, there's a 10 of wands. Now, this is something na parang makakawala ka na sa burden. Now, this is something, the moon card na parang sinasabi dito, hindi ka makatulog talaga sa gabi. No? Or maaaring nagigising ka sa move of nowhere. No, madalas dito napupuyat ka o madalas dito nagigising ka na wala, na parang hints, kumbaga sa move of nowhere, mga alas 2, alas 3 sa madaling araw, gano'n nagigising ka. And then, sa page of wands, may magandang balita. Ibig sabihin dito, no, may magandang impormasyon na maaaring malaman mo na kung sino talagang gumagambala sa'yo. And there's the word. Maaaring nasa ibang bansa ka, at nasa ibang bansa ang gumagambala sa'yo, nasa Pilipinas, o either kung nasa Pilipinas ka, maaaring ang gumagambala sa'yo ay nasa ibang lugar, o maaaring nasa ibang bansa. I feel something nasa international ka. No, ang gumagambala sa'yo nasa Pilipinas to. And of course, there's something, guys, with the 4 of wands. So, that's something a homecoming. No, may bala ka umuwi. No, there's a possible na matuloy. No, at mangyari. And that's something celebration coming in. Magiging maganda na raw kalusugan mo dito. No, there's a higher front. No, may palipad hangin ka lang dito. No, palipad hangin. There's a religious factor. No, gawa dito ng mga rituals. No, para I feel something palipad hangin to or gayuma. Ganon. So, there's something kasi benefit ako with a harvest time. Na ano man yung bagay na to ay maaaring anihin mo with a good or bad thing. So, depende yan. Kung there's something na karma kasi lumabas din yung karma dito. So, ano man yung bagay na gagawin mo, there's something karma. So, let's see. Let's proceed na tayo with an angel spirit messages. Let's watch this. Na-miss nyo ba yung mga gabay-gabay, guys? Please comment down below. Now, I feel something na ginagawa kasing guidance to ng mga, ng ating mga viewers, especially, no, yung mga nagtatrabaho international, no, nagiging gabay nila to I feel so, no, talagang, ito yung talagang pinapanood nila every single day talaga. Kaso nawala yung reading natin every day. But definitely gagawin natin ang lahat na makapag-upload tayo, no? Lalo-lalo na mag-end ng year. So, kailangan yung advices and messages and ambitions. So, ito na, ipapasilip natin sa inyo. And there's an everything is okay. Huwag ka mag-alala, no? Don't worry. It's all working out in a beautiful way. So, magiging maganda resulta, no? And that's something, you got the power. So, kumbaga, nakuha mo yung tamang pagkakataon, nakuha mo itong bagay na to, na talaga magagawa mo. So, you can do it, guys. So, let's see. What is the yin and yang oracle card? And there's a memories, nostalgic, no? Ibig sabihin talaga, meron talaga about sa familiarity. No, this is something an ex. No, this is something an memories. No, meron talaga tungkol sa nakaraan. And there's a karma. No, may kadena na nagdudugtong Ibig sabihin dito, huwag kang mag-alala. Ano man yung bagay na ginawa sa'yo, no? Ng person na yan, there's something karma. Talaga may karma, guys. No worries, ha? So, ibig sabihin dito, once na ma-end mo, ano man yung bagay na ginawa sa'yo, no? With your family, with your husband and wife, ano man yung bagay na ginawa sa inyo, there's something yung bounce back. No, babalik sa kanila yan, kumapit ka. No, kailangan mo lang talaga to protect yourself. No, kailangan mo ng sapat na protection. No, and of course, to cleanse you. No, kailangan mo linisin, tanggalin ang negativities. How? Just let me know. No, message mo lang ako kung gusto mo magpa-cleansing. No, available ang ating mga cleansing, guys. No, lalo-lalo na matatapos ang year. So, may mga gusto magpa-cleansing dyan, just let me know. And of course, available ang ating protection and charms. No, lalo-lalo ang protection sa tahanan. No, napaka, ngayon yan, no, talagang very powerful, no? And this is speaking truth. No, ilalabas sa lahat ng ang katotohanan dito. May mga bagay na ibabahagi. And there's a community. Oh my God, especially meron din talaga daw dito na kapitbahay na evil eye. Oh my God. So let's see what is the romance in your mystic love oracle deck. And there's a divine intervention. See, time for reflection. Sabi ka na pinapaalalahanan ka na pagdating sa relationship, meron salamin dito na nagre-reflect, no, sa inyong kumbaga higaan. No, nagkukos kasi ng third party, guys, alisin niyo yung salamin. And there's a bliss and happiness. Magiging masaya. No, ang partnership nyo, yung family nyo, huwag ka mag-alala. No, sasaya at magiging maganda, no, ang inyong family. Kumapit ka. Now, let's see what is Archangel Michael messages. And of course, there's something that honor and trust your feelings, no? Lagi mong pakikinggan, no, ang iyong nararamdaman dito. And explore your options, no? So, sinasabi dito na marami pang
options, choices na maaaring mangyari dito. Kailangan lagi mo titignan, no, yung a better sides, no, situations. What is the Jesus loving quote said? Let's see this something, guys, with a heal the sick that they're in, and say unto them, the kingdom of God is coming to you. Pagagalingin ng ating Panginoon, no, lahat ng mga bagay, sugat na iyong pinagdaanan, pilat na iyong naramdaman, no, at doon niya ipapakita sa iyo, no, ang gantimpalang pagpapala, no, ng ating Panginoong Hesukristo. Let's see, what is an angel's number? No, ganun naman talaga eh. Once na masugatan ka, masaktan ka, doon mo makikita ang kahalagahan na ibinibigay na aral ng ating Panginoon. No? What is an angel's number? Represent with the 555 for clarity. You aren't victim or circumstances. Rather, you are the beneficiary of it. If there weren't cases, life would be pretty dull. You will set yourself up for success into the long run. If you are willing to adapt to the ship, everything is working out of the best at long last. You are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly at the end. So, this is a great transformation. No, that brings you with clarity and enlightenment. No, magbibigay talaga ng kaliwanagan to sa'yo. No, sa lahat ng aspeto. No, kaya kailangan maganda ka, nasa tamang direction ka. No, marami pang tatakbuhin. No, marami ka pang mararanasan. Pero ito yung hudyat na maaari magbigay liwanag sa buhay mo. This is a major changes. Now, let's see. What is it? Amanimum Oracle deck. And there's a gift. Now, may regalo daw sa iyo ang universe this coming January. Use opportunities that arise. Now, gamitin mo rin ang opportunity na to para maging malago, para umunlad. No? Ibig sabihin, malaking blessing ka paparating ngayong January sa iyo. Maganda ka. What is a shadow work represent what? And there's a sacred boundaries. This is something, guys, with a cross with a Jesus. Now, with Jesus Christ, na pinapakita dito na kailangan mo alagaan at sarili mo, no, at respetuhin ano man yung bagay na meron ka. Alam mo, dapat sa sarili mo yung grounds mo. No? There's a clarifying for a life situation. Let's see. Clarifying for a life situation. Represent, guys, with commitment. No, talaga din something about sa commitment. About sa relationship talaga. Commit to the next stage in your develop and there will be a promise fulfilled in some form. Talaga magiging maayos, no? Ang inyong relationship, ang inyong buhay, especially ang inyong family. No, that's something commitment. Talaga magiging solid bond ang inyong family dito. Let's see what is the clarifying for a love situation. Now, there's something, guys, with the dawn of recovery. Makaka-recover daw ang your relationship. There's something which is new beginning. With this, each new beginning, embrace the risk and gateway to healing and renewal. So, talagang, very mapanganib, no, ang nangyari sa inyong relationship. No, munti ka nang maghiwalay or munti ka nang sirain, pero at least naagapan or maagapan mo siya. So, this coming January, makaka-recover na raw. So, kung ikaw ay may problema sa love life, kung may problema ka sa love life, kung may problema ka sa nangyayari sa relationship nyo at sa family nyo regarding, no, pagdating sa finances, ibig sabihin may gumagambala sa'yo. No? Ngayong buwan na to, bago mag-end ang year, dapat matapos mo na at matuldukan to. Dahil para ngayon January nito, sa iyo to tumama, no? Itong reading na to sa iyo to tumama, no? What is the what lies beneath we the future? No, magiging maganda talaga, no? Ang pasabog ng 2026 para sa mga Pisces natin diyan. And there's a fulfilling fantasy, no? Maaring gusto mong matupad itong bagay na to, maaring this something desires into reality talaga. With the part of the light represent what? With a part of the light, represent what? This is something, guys, with unconditional love. No, may pagmamahal talaga na hindi matatawaran, no? I release all resentment and open my heart to see the good in everyone. I perceive the pure child within others and practice forgiveness, knowing that love and understanding create the foundation of true connections. No, talagang dito yung pinapakita dito sa likod ng mga naranasan nyo with your first zone, talaga pinakita nyo talaga na love can exist, diba? Talaga, no matter what, no? Kumbaga, all against the odds, talagang, kumbaga, alam nyo na yung pagmamahal nyo talagang nag-exceed siya, na talagang alam nyo na nag-exist, no? Nag-exist na talagang alam nyo na yung nararamdaman nyo, it's not ordinary. Diba? No, it's magical. So, let's see. What is the pick of yes or no? So, let's watch this.
So, nandito na tayo sa pinaka-favorite ng ating mga viewers, no? Kung ikaw ay talagang matagal na nanonood dito, gustong-gusto to ng ating mga viewers dahil may yes or no pick a card. No, pwede ka magtanong dito. At kung bago ka sa channel ko, ang yes or no pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong. Pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung anong number na pili mo. So, guys, let's start with the number 1. Sino yung nakapili ng number 1? Ito na yon. Now, there is a no. Blow up in your face, explosive combo broken. So, pinapakita dito, guys, no, na maaaring merong bagay na mismo sa harapan mo, no, na malalaman mo, matutuklasan mo ang bagay na matagal mo na dapat malaman, no? Hindi mo 'to magugustuhan eh. No, wag mong hayaan na tuluyan na sumabog tong eksena na 'to. Na may mga bagay na talagang kailangan mong masolusyonan as soon as possible. Na parang wag mong hayaan na kumbaga gisayin sa sarili mo matikan the way na parang wag mong hayaan na magsisi sa huli. Parang ganon. Number 2. There is something a yes. No? Trust your feeling, fulfill heart desire. So, pinapakita dito, magtiwala ka sa nararamdaman mo, dadaling ka nito sa katuparan ng mga pangarap mo. At katuparan ng mga nararamdaman mo, sundin ang puso mo kapag tumibok ang puso mo. Charis. And of course, number 3, there's a yes. Spiraling up, rising tide coming out of the shell. So, ito na yung panahon, no, para makawala ka sa comfort zone mo. Sa mga bagay na mga kinakatakutan mo. Or maaaring may mga bagay talaga hindi ka na para dyan. Para ka na dun sa bagay na to. Parang, kumbaga din something, guys, for level up. No? And there's something transformation pagdating sa situations mo. So, guys, maraming salamat po. This is something, a monthly pasilip. Now, for the month of January 2026, for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please hit the notification bell for all bell para updated kayo sa mga videos ko. At the same time, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking second channel, subscribe nyo na pa ako dyan. No, ang pangalan is something Maestra Ganda Psychic Tarot. Now, of course, follow nyo na rin ako sa aking FB page na Faith Healer Maestra Ganda para updated kayo sa mga chika at mga eksena natin lalo-lalo sa uploading dahil doon natin i-update lahat ng upload natin to both channels. So, guys, maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush!